How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Ama ko sa langit, Panginoong Hesus-Kristo, kahit paman sa malakas na presensya na lagi niyo pong pinapadama sa aming lahat dito po sa inyong sanktuaryo at sa bawat dako saan man naroroon ang inyong mga anak na sumusubaybay dyan po sa inyong mga banal na salita. Dakila po kayo at makapangyarihan po kayo sa inyong pagtatapat upang kami po, Panginoong Hesus-Kristo, ay lagi po masigasig sa paglilingkod po sa inyo, sapagkat alam namin hindi maging walang kabuluhan ang aming mga gawa na aming iginawad po para po sa inyo. So Lord Jesus, be with us in thine almighty way. Bless every one of your people. Be with us and let thy mighty presence be felt and continue to open the understanding of your children. Surround us with your angels, cover us with your precious blood, so that no evil can harm us, nor can disturb us, nor can take away your word from the heart of your children. Kayo po nagsabi, naman hingin niyo sa aking pangalan ay pagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Please be seated. Let us open our Bible on Psalms 119, verse 133. Praise the Lord. Order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Praise the Lord. So, sinasabi po dito, order my steps in thy word. Na kinakailangan ng ating mga yapak ay nakatuon kahit paman sa kanyang banal na salita. Kung sa train pa ito, wag maderail ang kanyang gulong sa kanyang tinatawag na release. Ang train, pag na-derail yung kanyang gulong sa release, ang mangyari, aksidente, disgrasya. You cannot reach your destination. Di ka talaga makarating sa destination mo. Kaya, the same thing with us. Ganun din po exactly sa bawat buhay po natin. Kinakailangan yung ating steps, order, according to His Word. At sinabi dyan, and let not any iniquity have dominion over me. So itong sinasabi na wag mangyari na anumang kasamaan na maghari sa akin. Pag ang kasamaan, ang siyang naghari sa atin, that is considered your step is no longer according to His word or is no longer in His path. So pag ang iniquity ay nag-domain sa buhay natin, derailed ka na sa harapan ng Diyos. Wala ka na. You are no longer nakasunod. Kung sa Bisaya, pawa na ka nagsubay sa dalan sa Ginoo. Di ka na lumalakad sa tama na daan ng Diyos according sa kanyang mga banal na salita. Kaya yan ang dapat lagi nating prayer sa buhay natin. Lord, order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Hanggang ihatid mo ako sa iyong kaharian. Hanggang ihatid mo ako sa inyong mga pangako alang sa aking ikabubuti. Ganon na ganon ang dapat nating dalangin. Praise the Lord! Kasi alam mo, ang sanglibutang ito ay napakadulas. The world is very slippery. Napakadulas ang sanglibutang ito. Alam nyo, ako na medyo tumatanda na, iba na ang balanse ng matatanda. Maniwala kayo. Noong kabataan ko pa, yung skateboard na yan, pag ilagay mo yan sa ground, tapos tama yung kanyang position, tatalunin ko yung skateboard na yan.
papatungan ko yan. Pagpatong ko, wala na. Marami na akong mapiperform na mga exhibition. Kasi magaling pa ako magbalanse. Noon, bata pa ako, may hotel dyan sa San Pedro. Pag magbaba ako ng hagdanan, hindi ako dumadaan sa hagdanan. Saan? Alam niyo yung hawakan ng tao na mahaba, mula itaas pababa. Diyan ako magpatong, uupuan ko yan ng sideway. Pak! Bilis. Kasi magaling pa ako ng balanse noon. Pero ngayon, napansin ko, maglakad lang ako dyan, pag naalanganin yung balanse ko para matutumba ako, para ma-outbalance ako. Sabi ko, iba na ang matanda. Matanda. Iba na yung tumatanda. Praise the Lord. Madidinay mo ba yan, Pastor Dom? Hindi mo yan madinayan. Hindi natin madinayan. So, ibig sabihin yan, sa buhay natin, ingat talaga. Kaya ang ginagawa ko, laging sa isip ko, pag ang edad na, ma-dislocate ang buto, mahirap nang ibalik. Minsan, pag maglakad ako dyan, may salamin, sabi ko, Lord, Jesus, thank you. Matuwid pa yung lakad ko. Wala pang May mga ganun eh. Mapansin mo yung tao, kahit anong gawin nilang paraan na hindi mapansin yung lakad nila na hindi na dispariha ba? Halata talaga. Sabi ko, Lord, salamat po na sa ganitong edad ko, naingatan mo ako. Hindi pa lubak-lubak yung lakad ko, kundi pantay pa. Kaya ingatan. Sa isip ko, ingatan mo yan. Huwag kang pagpabasta-basta pag may mga lugar dyan na madudulas. Nako, ingat. Dobling ingat. Kung maaari, hawak, may mahawakan. Tingnan ng husto. Pag may mga basa-basa dyan, baka may mga lumot na yan. Ingatan mo yung mga paa mo. Kung nag-iingat tayo sa physical natin, para tuwid pa rin yung lakad natin, saan man tayo pupunta. Yung pa kayang ating spiritual life, yung pa kayang ating buhay Kristiyano, yung pa kayang ating pamumuhay sa presensya ng Diyos. Kaya, prayer lagi natin, huwag tayong madulas, na delikado na kasi. Basa, Psalms 17 verse 5. Praise the Lord. Hold up my goings in thy paths, that my footsteps slip not. Yes, hindi ito yung daan na literal na madudulas tayo. That is for the physical damage ang mangyayari. Pag sinabing madulas tayo sa ating buhay Kristiyano, yung bang biglaan hindi mo akalain na makakumit ka ng kasalanan. Hindi mo akalain makakumit ka ng kasalanan sa isip, sa bibig, sa salita, o kaya sa gawa. So, ibig sabihin yan, ingat tayo. Baka madulas. Kaya kinakailangan, huwag tayong basta-basta magalit. No? Kasi pag tayo madaling magalit, hindi maiwasan makapagsalita tayo na hindi dapat. Ang tanong, nakatulong ba yung galit mo sa nalutas yung problema mo? O yung prayer mo ang nakatulong? Na ikaw mismo makontrol at kampante ka pa rin, God is able to solve that problem. Kaya, ingat tayo sa buhay natin na hindi tayo madulas. Madulas, ibig sabihin niyan, malihis ng landas ang ating paglakad. Kaya, importante, sinabi dito, hold up my goings in thy paths. Hawakan mo ng maigi ang aking mga lakad sa iyong daan. Para yung aking mga paa o mga yapak, hindi ito madulas. Praise the Lord. Ngayon, paano natin tatanggapin sa Diyos yung kanyang instruction? Yung kanyang direction? Yung kanyang guide sa buhay natin? Napakalayo ng Diyos. Basahin natin Psalms 32 verse 8. Praise the Lord. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Yes. God can instruct us. God can teach us in the way that we should go. By how?
He will guide us through His eyes or eye. No? Mata lang niya. Ganon yung mga bata noon. Titikan lang ng mga magulang, alam na nila anong ibig sabihin ng mga magulang nila na gustong ipagawa sa kanila. Pag may mga bisita dumating sa bahay at naglalaro yung mga anak natin dyan, titikan mo lang yung mga bata na yan, yung post na yan, i-post na tanan. Talagang imis lahat yan, pasok agad yan doon sa kwarto, hindi yan mag-ingay, hindi yan maglabas na dyan. Ibig sabihin, yung mga bata noon, kaya pa nating i-guide sa mata. Ngayon, subukan mong i-guide mo sa mata, di ba? Tusukin yung mata mo. Ibig sabihin, tusukin yung mata mo, hindi sila makaintindi. Hindi mo sila mapasunod. Hindi mo sila mabigyan ng instruction sa mata lang. Maaari, paluin mo sila, o maaari, magsalita ka ng masasakit sa kanila, maaari, baliktarin mo yung mga salita na iparinig mo. Parang you insult them, you grieve them, saktan mo muna sila by words. Wag naman. Ang Diyos, ayaw niya yung para tayong kabayo na susunod tayo kung papaluin muna, hihilahin muna, saktan muna. Ayaw ng Diyos. Kaya tayo na mga anak ng Diyos, wag tayo maging katulad sa kabayo na naghihintay pa tayo ng palo bago tayo matino, bago tayo sumunod, bago tayo tumuwid. Kailangan mata lang ng Panginoon, i-whisper niya lang sa atin yung kanyang instruction. Nasunod na tayo. No? Behave na tayo. Kumbaga pa, wala na siyang makikita sa atin na anumang hindi niya nagugustuhan. Kaya, minsan ang tao, mayroon tinatawag na yung bang believe sa sarili, masyadong nanalig sa sarili, kaya tuloy nadadala sa sarili, nalilihis tuloy, nawawala tuloy. Yun yung tinatawag na presumptuous sin. Pag sinabing presumptuous sin, presuming that you are doing right, but when in fact, it is against His commandments. But for you, you are doing it, presuming that you are doing right, kahit alam mo na bawal sa salita ng Diyos, bawal sa kanyang kautusan, ginagawa mo pa rin. Yan yung tinatawag na presumptuous sin. Yan ang delikado. Kaya anong dapat natin gawin dyan? Basa. Psalms 19:13. Praise the Lord. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression. Yan. Keep back thy servant from presumptuous sins. Alam niyo yung nagkagawa dito ng ganong kasalanan, isa dyan si King Saul. God commanded him to kill all the Amalekites. Anong ginawa niya? Yung hari, hindi niya pinatay. Yung mga taba ng mga baka at karnero, sabi niya, this is good for the sacrifice offering, burnt offering for God. Hindi niya kinonsider na na-violate na niya ang inutos ng Diyos sa buhay niya. Meron pa rin siyang sariling daan na kunwari makabigay sa Diyos ng kalugod-lugod. Kaya nung nirebuke siya ng propeta, to obey God is better than sacrifice, and to hearken than the fat of bulls. So ibig sabihin niyan, do not make your own way, which is against to His will or commandments, or against His instruction, because you are already presuming that you are doing right. So we may call it presumptuous sin. Let them not dominion over me, so that I shall be innocent from the great transgressions. Praise the Lord. So, yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya napaka-importante. Submit lang tayo. Basa pa Romans 6:12 hanggang 14. Praise the Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body,
that ye should obey it in the last thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Praise the Lord. All right. Sinabi dito, let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Yung pala, pag under grace ka na, mas matindi pa pala yan kaysa under the law. Bakit? Pag sinabing under grace, that is, by faith in Christ Jesus, mas accurate yan, mas perfect yan, kaysa under the law. Bakit? Kung under ka sa grace, mas matindi yan. Bakit? Pag niyapakan mo yung grace na yan, sorer punishment ang iyong maaangkin. Ikumpara mo sa under the law sa panahon ni Moses. Kaya tayo na under grace na, huwag mong isipin, laya ka na gagawa ng kasalanan. Pag sinabing under grace ka, mas namimiligro ka kung gagawa ka ng kasalanan. Sorer punishment ang maangkin mo. Kasi pag under grace ka na, merong instruction yan. Teaching us to deny ungodliness, worldly lust, and you must live soberly, righteously, godly in this present world. Hindi yan mangyayari sa buhay mo if you don't have Christ in you. Kaya mas sensitibo pag nandito na tayo sa under grace. Ngayon, minsan binabaliktad yan ng demonyo. Pag sinabing under grace, laya ka na ng gagawa ng kasalanan. No! Don't make us a clock. Huwag mong gawing clock or taliban o yung bang takuban, yung grace of God para gagawa ka ng kasalanan. Don't use grace of God as a license to commit and to do iniquity. But rather use the grace of God as your instruction, as your teacher, as your guide, that you must live godly, soberly, righteously in this present world, and you should deny ungodliness and worldly lust. O, di ba? So, kaya, mas maingat tayo ngayon sa under grace. Praise the Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Huwag mo talaga silang ipahari. Pagdadapo yung spirit of darkness, seducing spirit, enticing spirit, resist Jesus' name. You don't have place in my mind, in my heart. You cannot invade the kingdom of God in my heart, because this kingdom of God is protected by the fear of God. Sabi ni Taning, oy, hindi ko pala kaya itong i-invade. Hanap na lang ako ng kaya ko. So, ganun. You must protect the kingdom of God in your heart so that no sin can invade it. Wala maka-invade. Kasi ang purpose ni Taning, na i-invade niya yung puso't isip mo sa kanyang seducing, enticing na mga espiritu, that you may fulfill your lust of the flesh. That you may fulfill the lust of the eyes. That you may fulfill the pride of life. Yan. Pero kung marunong ka
guard sa iyong heart by the fear of God, they cannot. Let no sin reign in your mortal body. Praise the Lord. Neither yield your members as instruments of unrighteousness unto sin. Yung bibig mo, that is member of your body. Kamay mo, member of your body. Mata mo, member of your body. Tainga mo, member of your body. Feet, lahat ng katawan. Let no member, kailangan walang magiging instrument ng kaaway ang members mo sa katawan. Praise the Lord. But rather, yung members natin maging instrument of righteousness as unto God. No? Doon na sa katuwiran para po sa Panginoon. Kaya, alam nyo, hindi ka mapoprostrate pag sumunod lang tayo sa Panginoong Diyos. Basahin natin yan. Psalms 119, 116. Praise the Lord. Uphold me according unto thy word, that I may live, and let me not be ashamed of my hope. Yes. Hindi ka mapapahiya. Basta, naka-uphold ka according to His word. At buhay na buhay ka. Kasama ka doon sa land in the living. I had fainted unless I have believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Gusto mo na makasama ka sa in the land of the living? Then, sinabi dito, uphold me according unto thy word that I may live. Kasama ka sa kanila. And let me not be ashamed of my hope. Alam mo si Taning, si Satanas, pag sumusunod ka sa kanya, alam na niya tatagumpay ka. Alam na niya maliligtas ka. Alam na niya na tatanggapin mo yung mga biyaya ng Diyos. Ito naman si Satanas, inggitiro yan. Lagi yang nagwi-wish ng evil sa atin. Lagi yang nag-create ng masama sa atin. Kung maaari, ma-backslide tayo. Kung maaari, magkasala na tayo. Kung maaari, ma-derail na tayo para hindi na tayo makarating sa kaligtasan. Para yung curse ng Diyos matanggap natin. Ganun yan si Satanas. Kaya, kailangan natin pag-ingatan talaga ito. Na hindi ma-miss yung ating target. So we need to be, we may call it cautious. Cautious. Ingat tayo. Basahin natin. Bakit? Para masigurado natin. Psalms 25 verse 2. Praise the Lord. O my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not mine enemies triumph over me. Yes. Para si Satanas hindi manaig against us. Yung kanyang binabalak, yung gini-wish niya na masama sa atin, hindi yan matupad. Hindi yan mangyayari. Bakit? Dahil merong nag-guide sa atin. No? Meron tayong helper, meron tayong upholder, meron tayong counselor. Kaya sinabi diyan, for the multitude of the counselors, there is safety. So much counsels ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin para yung kaaway natin hindi manaig. Alam mo si Taning, lagi ang susulsol sa atin ng discouragement. Wag na kayong maniwala dyan kay Kristo, hindi yan makatulong sa iyo. Wag kayong maniwala yan sa Diyos nyo, hindi yan, walang kaya yan, madaig ko yan, ganun yan. Basahin natin dito. Merong nagsabi niyan. Sige, Isaiah 37:10. Praise the Lord. Thus shall ye speak to Hezekiah, king of Judah, saying, Let not thy God, in whom thou trustest, deceive thee, saying, Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria. Yan, pinapalabas ni King Sennacherib na sinungaling yung Diyos ni Hezekiah. Huwag kayo magpa-deceive dyan kay Hezekiah na sinasabi niya na ang Diyos daw ninyo makakaligtas sa kamay ni King Sennacherib. Huwag kayo maniwala dyan. Hindi yan totoo. Kaya nga, if you encounter Satan personally, he will not speak to you comfortably. He will not speak to you
positively, but usually He will speak unto you negatively. Ang dami ko lang naranasan mag-casting out of demons. Anong lumalabas sa mga ginagamit ng diablo na napoposes niya? Minsan sasabihin sa akin, hindi ko na ibibigay ito na aking pinasukan. Akin na ito. Hindi mo na siya makuha. O ibig sabihin yan, he stand in his strength na hindi ko na kayang mabawi yung pinasukan niya. Papatayin na niya para sa kanya na. O ngayon kung makalimutan natin yung kanyang banal na salita. So sinasagot ko sa kanya, no! You are a liar, Satan. Greater is He that is in me, Jesus Christ, than you, Satan. I can overcome you and I can get back this man whom you possess. Sigurado. Tayuan mo yan. Tingnan natin sino ang mas totoo. Totoo yung salita ng Diyos. Sa Kanya, sinungaling. Hindi yan matupad. Minsan sabihin ni Satanas, mapapagod ka na lang, hindi ako aalis. O lang naman, paniwalaan mo yan. Sinungaling yun eh. Bluffing yun eh. Kaya anong sagot natin sa kanya? Hindi ako mapapagod, Satanas. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ikaw ang mapapagod dahil kaya ka sa aking Panginoon taluhin. O, tingnan mo anong nangyari. Sino ang totoo? Si Kristo. Bakit? Hindi niya nagawa yung lahat na sinalita niya, puro sinungaling niya. Kaya tayo sa buhay natin, pag may mga sakit tayo, may mga problema tayo, na kasalukuyan nating hinaharap, babanatan tayo ng mga salita ni Satanas ng mga negatibo, para mandismaya tayo, manglupaypay tayo, magkasala tayo. Kaya tayuan natin yung ating faith sa Panginoon. Labanan mo yan. Gamitin mo si Kristo. Gamitin mo yung katotohanan ng Diyos. Tayuan mo. Tingnan natin kung may magawa yung kasinungalingan ng masamang espiritu. Kaya anong nangyari doon sa mga naposes? They were delivered. They were saved. They were recovered. Because of the truth of God. Kaya to God be the glory. Pasalamatan natin ang Panginoon na lagi tayong lumakad. Pray tayo, Lord, order my steps according to your word. And let not my footstep slip. Huwag tayong madulas. Lagi tayong sentro sa paglakad sa kanyang salita. Panindigan tayo, magpakalakas tayo sa Panginoon. Huwag tayong matakot. God is faithful, that promise. He can prove to you every time. Every moment you need it, puprove yan ng Diyos sa iyo. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray. How great thou art, O Lord my God. Napakabuti niyo po sa buhay namin. Lagi niyo po kaming pinaalalahanan. Para sa ganun, huwag naming hayaan ang aming mga liyapak ay maderail sa inyong salita. Pagtibayin namin ang aming sarili sa inyo para panahon atakihin kami ng kaaway na gusto niyang i-derail ang aming yapak mula sa inyong banal na salita. Hindi niya kayang gawin ito. Dahil kayo na ang nagbigay sa amin ng matibay na counsel. At hindi kami mapapahiyaan at mabibigo sa aming pag-asa dyan sa inyo. Lord Jesus, patuloy po ninyong sustain ang bawat isa ng inyong mga anak. We don't know yet how many miles pa ang aming iti-take until we can reach our destination to your kingdom. So we need, O Lord of God, to endure unto the end. We need to be sustained. We need to be stronger than our enemies. Para sa ganun, kampanti kami. Kung sa sasakyan pa, puno ng fuel, full tank, alam namin, malayo ang marating at makarating kami sa aming destinasyon. Kaya punuin niyo po lagi ang bawat puso, isip ng inyong mga anak sa inyong power, sa inyong strength, through your precious words, para ang lahat malampasan, ang lahat ng mga pagsubukan,
sa sanglibutang ito until we reach the destination. Thank you, Lord, for this bright morning. Bless every one of your people. Bless those who will go to their work, to their job, to their business. Those who will remain in their houses. Lahat ng mga purposes, saan man ang lakad ng inyong mga anak, patuloy niyo po kaming protectionan, patuloy niyo po kaming i-preserve, balutin niyo po kami lagi ng inyong banal na dugo para walang masamang espiritu makapagdisturbo sa amin. Lagi kaming nasusumpungan, lumalakad ayon sa inyong salita. Thank you for your mighty presence. Thank you for your guidance. Thank you for your counsel. Kayo po nagsabi naman, hingin niyo sa aking pangalan ay ipagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. God bless.